So yun no, time check ho tayo. It's 6:45 ng gabi. So itong oras na ganito dito sa Davao, tawag namin dito is peak hour. So peak hour, ibig sabihin yan ay ito yung traffic time. Ito yung congested yung mga sasakyan at kawawa ang mga pasahero sa Davao City na umaasa sa mga public transport system kasi walang masakyan ng mga jeep masyado gawa nung kukunti na lang ang mga jeep dito na nananakbo gawa nung fish out na no, karamihan more than kalahati yata no, if I'm not mistaken. Tapos yung iba naman na nagre-renew 1 year na lang yung contract. So punuan yung mga jeep ko dito. So ngayon every peak hour meron ho tayo dito ng ano no, HP pubs or PHAB is or peak hour augmentation bus system. So yung pubs na yun po ay kasama siya sa phase, parang phase 1 no, phase 1 ng highly priority, phase 1 ng HPBS, yes, high priority bus system, phase 1 or phase 2. So ibig sabihin phase 1 is yun na nga so HPBS is siya, high priority bus system dito sa Davao. So yun ay magiging na nga kami dito sa Davao City, magiging hindi na kami mag-jeep dito sa Davao City na magta-traverse or magta-transport ng pasahero from downtown to mga barangay no, or at least 13 kilometer distance away from the heart of the city. Pero yung mga downtown na mga biyahe ho natin like yung mga rutang Route 1, Route 2, Route 3, Route 8, Route 4, so downtown area lang ho yun. So dito lang yun lagi. Yun yung pinakahuling i-phase out. So I don't know kung ilang phasing ang magaganap dito sa HPBS or high priority bus system namin sa Davao. Basta kayo ngayon nagaganap, nangyayari na yung phase 1 or phase 2 siguro no, I don't know, phase 1 or phase 2. So unang-una yun nga, nagtatalaga ho sila ng mga bus stops no, kada main roads namin dito na madadaanan ng HPBS. Tapos kasama rin sa phase 1 na yan or phase 2 yung pag-phase out no, pagtanggal no ng mga biyahe ng mga jeep. So hindi na nire-renew ang iba kapag naglagpas na ng 15 years of service. So hindi na yan makakatakbo dito sa Davao City. So na yan, reject na yan, junk, or else pwede kang mahuli at magmulta. And another kasama sa phase 1 or phase 2 ng HPBS ay ito ngang pubs or PHAB is or peak hour augmentation bus system. Ibig sabihin ho noon mga hagala is yung mga bus ng Davao Metro Shuttle Bus, Bachelor Tours, LCI, Goyano, at kung ano pang mga bus company na bumabiyahe dito sa Davao City, Davao Region. Yun ho sila ay obligado ho sila no, oblige ho sila na magbigay ng at least 3 to 4 na unit para magbiyahe dito within the city, within Davao City lang. Like dito sa Rojas Avenue papuntang Toril, Rojas Avenue papuntang Mandog, Rojas Avenue papuntang Mintal, Kalinan, papuntang saan pa ba? Catalonan Grande. So far meron naman talaga ng ruta papuntang Catalonan Grande na Metro Shuttle Bus. Okay, tapos saan pa ba? Panaka no, Tibongko, Ilang, mga Lasang, mga Bunawan. So yung mga area na yon every peak hour. So ang peak hour dito sa Davao magsa-start ho yan ng alas 5 ng hapon no, hanggang alas 7 ng gabi. So yung peak hour namin dito sila nga bali pubs. Meron kaming pubs dito, yun ang mga bus sasakay ang mga pasahero ng supposedly sa jeep sila sasakay, pero yun nga dahil wala silang masakyan, so inoobliga yung mga bus company dito sa Davao na mag allot ng at least hindi bababa sa 3 unit para tutulong no na magsakay ng mga pasahero. Although may bayad pa rin naman, oo. Pero siyempre yung mga buses kasi na yon, biyaheng biyaheng Santo Tomas, Davao del Norte, biyaheng Tagum, di ba? Biyaheng Digos, biyaheng saan pa? Biyaheng Mati, biyaheng Katiil. Pero dahil nga sa obligado sila na magbigay no ng unit, ibig sabihin mag-operate dito sa Davao City downtown or dito sa Davao City during peak hour. So tutulungan nila yung mga jeepneys na magsakay ng mga pasahero no, magta-transport ng mga passenger. Yan nga from downtown to their respective barangays. Since today is Monday, so titinan ho natin kung meron pa tayong maabutan dito ng mga buses no,
na yun na nga nagsasakay. Kumbaga parang update lang to dito sa ating HPBS system or high priority bus system dito sa Davao City. So itong itong Roxas Avenue, ito talaga yung pinaka focal point sa buong Davao City. So lahat ng mga suburbans and rural areas of Davao City, dito talaga yan magpapang-abot lahat, no? So if you're coming from Kalinan, so yun, mga ganong wala din na makalakad yun, wala nang balik ko ang mga kamay pa, so paano talaga maghahanap buhay yun? So yung mga ganon, walang choice kundi manghingi, no, ng kaunting tulong. Anyway, so balik tayo dito. So yun lang, no, naglalakad lang tayo dito sa Roxas Avenue dito sa Davao City, kung saan ito yung sinasabi ko na pinaka focal point ng Davao City. So lahat nga ng mga suburbans, lahat ng mga rural areas, lahat ng mga barangays, no, galing sa lahat ng mga barangays na 13 kilometers away from Davao City or heart of the city. So dito yan, lahat yan dito magpipick up ng pasahero, and at the same time dito rin sila magdadrop ng pasahero, no, coming from and going from their own respective suburbans and barangays. So for example nga nun, Panakan, Tibongko, Ilang, Lasang, Bunawan, Mandog, Tugbok, Mintal, Kalinan, Toril. So yung mga area na yun, no. So hanggang dito lang yung yung kailang pinaka focal point ho talaga to dito. So ibig sabihin, kung galing ka sa north, south, east, west, under, over na location dito sa Davao City, so ito yung connecting routes, no. Ito yung connecting area. Kung sa Metro Manila, Kamaynilaan is Cubao ang center of the world, dito naman sa Davao ang matatawag na natin center of the world ay itong Roxas Avenue. Yun na nga. So if for example galing ka ng Barangay Bunawan, Davao City, so that's located yan sa may northern part of Davao, papuntang Davao del Norte na yan. Malapit na siya sa boundary. So pupunta na siya ng yung mga taga Bunawan pupunta ng Toril, Davao City. So dito yan sila dadaan, bababa sa Roxas Avenue. Tapos sakay ulit sila dito sa Roxas din mismo ng jeep biyaheng Toril. Yun. And yung mga taga Toril naman na pupunta ng Bunawan for example, so same procedure din, no, ang gagawin nila. So napakalaking pagbabago rito sa natin sa ating Roxas Avenue. Dati Talahiban, no, in early 2000s, Talahiban, mga tapunan ng mga patay na mga aso, mga hayop, di ba? Tapunan ng mga basura ng mga pasaway, mga tamad. Alam niyo yon, yung hindi talaga marunong sumunod sa sistema. Dati maraming ganun hindi naman to pinanganak talaga ang Davao City na malinis, disiplinado ang mga tao dito. Hindi to pinanganak na ganun kaganda ang Davao City. Kailan lang to? Siguro mga 10 years ganun, no? Mga 10 years ago or 20 years ago. So mga nasa mga ganung year lang talaga nagsimula yung changes, no, nitong Davao City, yung development from worst into something better. Ngayon tinan mo tong natin dito, ating Roxas Night Market, yung ating Roxas Avenue, napakahayahay na, napakasarap na tingnan sa mata, napakamaliwalas, di ba, maliwanag, ang daming tao. Tapos so 3 lanes, no, 2 lanes lang pala, tapos yung isang lane 3 lanes, no, kasama yung pinakagilid, so 3 lanes, tapos sidewalk sa gitna, di ba? May mga naglalakad, mga pedestrians, tapos para sa mga sasakyan. So ito lang yung dinadaanan every night, gabi-gabi to dito, no. Ito yung salubungan ang mga ruta dito, north going to north to south. So dito sila magsasalubungan. Pero kapag kaaraw lang naman, one way to dito, no. So papuntang Kalinan, Tugbok, Mintal, itong area na to dito. Tapos sa kabila naman ay papuntang Toril. Wala tayong nakitang bus. Okay. So ibig sabihin, hindi tayo didiretso doon, no. Wala tayong nakitang bus talaga na dumadaan. So okay na tayo dito. Maraming sige sa mga nanonood. At siyempre ako ay magpapaalam na, at sana ay nagustuhan ho ninyo ating content ho dito. Kumbaga refresh, review, birds of an eye view, ano ba tawag dyan? Hindi pala, review lang, no. Kumbaga
binabalik ko lang ho sa inyo, reminder lang ho to sa atin na meron ho tayong ganong sistema sa Davao, meron ho tayong ganong project dito, no, na dinidevelop or ini-implement as of now. So hindi pa man talaga siya 100% na fully implemented yung ating HPBS. Medyo may ano, no, delayed na antala or basta na antala, na delayed, parang ganon, na stranded yung ganong project. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan yung ganitong sistema natin dito sa Davao na tawag nito, tiis sa ating biyahe, magtitiis sa ating sitwasyon, no, na agawan ng upuan sa mga jeep during peak hour, during uwian. So may katapusan din naman lahat. So sige lang, antay lang tayo, basta tuloy lang sa buhay. Let's continue to become a law-abiding citizens, di ba? Follow the rules. Dami ng problema ang ating bayan, wag na lang natin munang dagdagan, parang gano'n, no? So that's all for today's video. Thank you for watching. Shout out nga pala sa nagsasabi, no, na nakapunta daw siya ng Davao. Tapos nung pumunta siya ng Davao, naglalakad siya dito sa may area ng Rojas Avenue, at sobrang amoy talaga, amoy burak daw, no? Yung pusali, amoy kanal, ganun dito sa area na to dito. Barado daw, hindi daw gumagalaw yung tubig. So hindi ho totoo yun. Kahit nga malakas ang ulan, as long as hindi mag high tide, still dumadaloy pa rin tong dito, yung ating tubig sa creek natin dito. So yung sinasabi niyang amoy burak, amoy kanal, siguro yes, amoy kanal kasi galing yan sa yung mga CR, di ba? Sewerage yan galing sa mga establishments. Pero wala kang makitang plastic ba? Oh, ano pa nga yan, kulay, hindi pa nga siya talaga yung espiso, di ba? So hindi pa siya ganoon kadumi, hindi pa siya ganoon ka-stagnant kung i-compare mo naman sa ibang syudad na mga malalaki din, no? Kasing level din ang laki kay Davao City. So yun lang siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan, and ingat, and I have to say bye bye. Hope you like it. Kasi kung hindi nyo nagustuhan, hindi kayo nag-enjoy sa aking pagtutor dito, wala na akong magagawa dyan. Oops, ito na, may nakita tayo. So meron tayong nakitang bus. So ito na yun, at least man lang, hindi pala, akala ko matatapos na yung video natin, yung vlog natin, na wala tayong mamataan na bus na or pubs, peak hour augmentation bus system na kasama sa phase 1 or phase 2 ng ating high priority bus system dito sa Davao City. So yan na siya, papalapit na. Okay, so anong company? That's Anil. Okay, well, ang Anil talagang existing na yan, no? Kalinan. Ang nagmamayari ng Anil is na rin, Metro Shuttle Bus, tama ba, if I'm not mistaken? Yun. So yan ay madalas natin makikita itong si Anil Bus kapag ka peak hour. Yan, pumupunta yan sila dito para manguha ng pasahero para i-deliver sa Kalinan or Tugbok, Mintal. Kasi yung Anil, meron ho yan silang sariling parking or pilahan, paradahan sa may Bangkirohan Public Market. So kung pupunta ka ng Kalinan, Tugbok, Mintal area, sakay ang bus ng Anil, so doon ka pupunta sa barang Bangkirohan Public Market. Doon mo makikita yung kanilang terminal. So dito mo lang makikita mo lang sila dito every peak hour, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.